Bless good morning to everyone. Muli tayo pinagpasalamat sa ating Panginoon Diyos dahil po wala pong imposible sa Kanya. Dahil kahit tayo may bagyo ay gumanda ang panahon upang tayo ay magsamba sa Kanya. Pasalamat din tayo sa Panginoon dahil unang-una si Mami ay maganda na yung update sa Kanya. Tinanggalan siya ng tubo. Baka sa susunod na araw ay mailipat siya sa ward. Pagdasal po natin siya na makapag lumakas siya, tayo dyan po ay galing din sa atin sa Panginoon. Purihin ang Panginoon at ihanda po natin ang ating mga puso at isipan sa pagsamba, sa awit, sa panalangin, sa pagbibigay, at sa pakikinig ng kanyang salita. Siya Diyos po ang papurihan at kaluwalhatian. Tumayo po tayong lahat para sa ating call to worship in opening. Psalm 67. May God be gracious to us and bless us, and make His face to shine upon us, that your way may be known on earth, your saving power among all nations. Let the peoples praise you, O God. Let all the people praise you. Let the nations be glad and sing for joy. For you judge the peoples with equity and guide the nation upon earth. Let the peoples praise you, O God. Let all the peoples praise you. The earth has yielded its increase. God, our God, shall bless us. God shall bless us. Let all the ends of the earth fear Him. Tayo ko'y manalangin. O Diyos namin makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinasasalamatan at tinataas sa ngayong umaga. Diyos na tagapagligtas at mabait sa lahat. Diyos na naglikha ng langit at lupa. Panginoon, kami po ay lumalapit sa umagang ito at humihingi ng katawaran ng bawat isa. Kung ano po ang aming nagawang pagkakasala sa isipan o salita. Ikaw na po ang magbalang patawad sa amin upang kami ay karapat-dapat na humarap sa iyo. Salamat, Panginoon, sa pagpapala at biyaya na ibinibigay mo sa amin, lalo na po sa pinansyal at spiritual, gayon din sa kaligtasan ng aming mga pamilya. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig na binibigay mo sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa pagtubos mo sa kasalanan namin. Bagkus kami po ay gumagawa paulit-ulit. Dalangin namin, Panginoon, na sa umagang ito, Panginoon, na asalta mo lamang ang maririnig namin ngayong umaga. Dalangin namin, Panginoon, na buksan mo po ang aming puso at isipan upang lubos namin ang kagandahan at kaluwalhatian at kabanalan ng salita mo, Diyos. Kaya muli, Panginoon, binabalik namin sa iyo mapulit pagsamba sa matimis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ngayon po ay dadako tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos na magmumula po sa 2 Corinthians
chapter 2, verses 12 to 15. Sa pangungunan po ng ating kapatid na si Jonah Fairbanks, tumayo po tayong lahat bilang paggalang sa ating Diyos. Good morning po sa ating lahat. Handa ko na po tayo sa ating community singing. Psalm 67 verse 1 to 4 says, May God be gracious to us and bless us and make His face to shine upon us, that your way may be known on earth, your saving power among all nations. Let the peoples praise you, O God. Let all the peoples praise you. Let the nations be glad and sing for joy, for you judge the peoples with equity and guide the nations upon earth. Selah. Inaanyayahan ng maawit na magalak ang lahat ng tao sa Diyos. Ang Diyos ay matuwid sa kanyang pamamahala at mga hatol niya sa mga bansa. Pinalalasap niya rin ang kanyang kabutihan sa kanyang kinahahabagan. Sabi nga ng mga awit, May God be gracious to us and bless us and make His face to shine upon us. Salah. Itong mabagat kabutihang loob ng Diyos ay nakita natin sa magandang balita nang tanggalin niya ang takip sa ating mga mata para makita natin ang kanyang kaluwalhatian sa mukha niya sa Kristo. Kailan may walang taong nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala sa atin ni Kristo ang Ama, upang may pahayag natin ang kanyang kadakilaan, kabutihan, katuwiran, at awa sa buong sanlibutan. Kaya mga kapatid, halina't umawit ng may galak, purihin at pasalamatan natin ang ating dakila at mabaging na Diyos. Let's sing all creatures of our God.
Let's sing grace. Your grace that leads the sinner on from death to life forever, and sing this song of righteousness by blood and not by breath. Your grace that reaches far and wide to every tribe and nation has called our hearts to entering the joy of your salvation.
For grace will see us welcome home to walk beside our Savior. My grace we are received, my grace we are first born, and now we freely walking the arms of Christ alone. By grace we are redeemed, by grace we are restored, and now we freely walk into the arms of Christ alone. And now we freely walk into the arms of Christ alone. Hindi pala ako ito na. Good morning. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa ating pananalangin. At hinihiling po ang lahat na ipikit ang kanyang mga mata at tutulog po tayo sa ating Panginoon. Let's pray. Loving Heavenly Father, we thank you once again for another wonderful day that you have given us. We thank you, dear Lord, for the privilege of being able to gather in your presence and to sing praises to your name. Salamat rin po, Panginoon, for this past week. Thank you for the gift of work so that we can provide for our families and enjoy the work of our hands. And through the work that you have given us, Panginoon, we are also we are able to, Panginoon, provide for also the needs of each one. We are able to help and sustain, Panginoon, our families physically. Today, dear Lord, we come to you with humble hearts, come here to worship you and adore you. We thank you, dear Lord, that through your gift of song, we're able to sing our hearts out and to remember the wonderful work that Christ, our Lord, has done for us in His life and death. And because of this, dear Lord, we thank you that through His work we are redeemed, we are justified, and so because of His work we are also sanctified. Grant, O Lord, that we would continue, Panginoon, in the faith that you have given us, even until your return. Today, dear Lord, we thank you as well sa ministry that you have given us. We thank you for our families, that through them, Panginoon, we can love them, take care of them just as you have loved us as well. Through them, dear Lord, we are able to also preach to them, teach them, Panginoon, the beauty of the gospel of Jesus Christ, and that they are able to know, Panginoon, who you are and what you have done for us. Grant, O Lord, that we would continue to lead our families, to our Lord Jesus Christ. At ganun din, Panginoon, we pray that as you continue to grow your people here at Marikina, here at BBM, we pray that we would be able to not only reach out to our families, but also, Panginoon, to the people you send our way. We pray that may we be able to minister to them also. Grant us, dear Lord, to be faithful to your word.
grant us to be faithful, to be worthy, dear Lord, to live worthy of the gospel that we have received from you. And in so doing, we pray, dear Lord, that we would follow in the footsteps of your people, dear Lord, your apostles whom you have commissioned to go into all the world and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them all the things that you have commanded them to do, while holding on to the promise that you would be with us unto the end of the age. And so we pray, dear Lord, that this is the way that we would continue, and we would remember these things, Panginoon, as we continue to live by faith and live according to your word. O Lord, we also pray for our country, the Philippines. We ask, Panginoon, for wisdom para sa aming mga leaders. We pray, dear Lord, that may you continue to guide them, and we pray that just as you have placed them in positions of authority, so we pray, dear Lord, that they would exercise accountability sa kanilang mga actions, and that the principles of your word would also be seen, Panginoon, in the way they conduct their day-to-day business. We pray, O Lord, that we pray against corruption and abuse of authority. We pray, Panginoon, na maging maayos din ang kanilang mga programs and policies, so that these will not only be felt at a national level, but we also pray, Panginoon, that this would also be seen, Panginoon, and implemented properly sa local level. And so we ask that may you guide, Panginoon, yung mga leaders namin, both elected and appointed, and that they will be able to also accomplish, Panginoon, yung kanilang mga roles and responsibilities with faithfulness and integrity. We also remember, Panginoon, our brothers and sisters in government who continue to preach and teach your word. We pray that may you continue to enable them sa pangangaral, Panginoon, ng iyong salita, and so that more, dear Lord, would come to know you and bless your name. Today, dear Lord, we also remember one another. We are thankful, Panginoon, that through this ministry, we are able to preach the good news of Christ and His ministry of reconciliation. We pray, dear Lord, that we would be faithful, especially, Panginoon, in teaching this to our loved ones, to our spouses, to our children, to our families. We pray, dear Lord, that may you grant us also, just as you have given us young families and new families, Panginoon, to care for as a church. We also pray, Panginoon, that we would equip them in also so that they would be able, Panginoon, to raise their families in the saving knowledge of our Lord Jesus Christ. We pray, dear Lord, also that you would continue to grant strength, Panginoon, to those who are sick during this time dahil sa pabago-bagong weather. It's been raining, Panginoon, this past week. We thank you for the short relief, Panginoon, sa mga rains, and so you have led us here today to gather in your presence. And for this, dear Lord, we are overflowing with thanksgiving and gratefulness to you. Dear Lord, we pray that may you continue to grant protection, restoration, recovery. Especially now, dear Lord, we also pray for Mami. We are thankful, Panginoon, for the good news that we have received from the hospital at saka sa mga medical and hospital staff. Tinanggal na po yung kanyang tubo, and it's just a matter of time, Panginoon,
when she would, Panginoon, be transferred, Panginoon, sa ward from the ICU. We thank you for the progress, Panginoon, in health. We pray that you would continue to grant her strength. Even now, dear Lord, as you grant her, as you extend, Panginoon, her life, we pray, dear Lord, that may you continue to also open the eyes of the people around her, dear Lord. We pray that more would come to know you, and that you would show your glory, dear Lord, so that we would behold your excellencies and majesty. So we are thankful, and we express, Panginoon, our joy for the healing and strength that you give her. We pray, O Lord, that may you also grant good health sa mga nagbabantay sa Kanya. For the loved ones who continue to pray, we are thankful, Panginoon, that you have given us this burden so that we could help bear, Panginoon, during this time. We also pray also for others, Panginoon, na may sakit, may mga allergies. We pray for Elias na may ubo. We ask, dear Lord, that may you continue to grant healing. At saka may you also respond sa mga medicines that he's taking and care of his family. For those of us, Panginoon, who are also recovering from illness during this time, we pray for continued recovery also at saka strength, and that you would help us, Panginoon, na may pagpatuloy rin, Panginoon, yung mga day-to-day tasks namin, even as we continue to serve our families and serve you also. Dear Lord, we also pray for those of us na may mga appointments or who have to travel this coming week. We pray that your traveling mercies be upon us, and that we would be that you would grant wisdom sa mga magiging kung magkakaroon man kami ng mga discussions or meetings, scheduled meetings this coming week. We pray na maging maayos ito, and we pray, dear Lord, that as you bless us, we would be a blessing to others as well, that they would see, dear Lord, that through the works that we do, may they see, Panginoon, how we work in our lives, and that they would give glory to your name as well. O Lord, we also pray for, dear Lord, that you would open our eyes, ears as we listen to your word. Grant, O Lord, that we would see your beauty and majesty as we listen to you. Speak to us. We pray that may you also open the ears of our heart so that we would hear the shepherd's call and that we would respond to him. We pray that, dear Lord, that you would grant us the desire to study your word and to continue in it. And just as you have placed, Panginoon, your word in our hearts, so we pray that we would walk in it as well. We thank you, dear Lord, for this opportunity to study. And we pray that as you speak to us, may you change us and we would be changed. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all God's people will say, Amen. Ngayon po, ay natako na po tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos sa pagmumula po sa 2 Corinthians chapter 9 verses 30-15 sa pangunguna po ng ating kapatid na si Joram Belvamos. Sabay-sabay po tayong tumayo bilang paggalang sa ating Diyos. 2 Corinthians chapter 9 verses 12 to 15 says, For the ministry of the service is not only supplying the needs of the saints, but is also overflowing in many thanksgiving to God. By the approval of their service, they will glorify God because of persecution that comes from your confession of the gospel of Christ, and the generosity of your contribution for them and for all others, while they long for you and pray for you, because
because of the surpassing grace of God upon you. Thanks be to God for His inexpressible gift. This is the word of the Lord. Praise be to God. Ang salita ng Diyos ay katotohanan at ito ay kanyang kinasiyahan. Nagtuturo ito ng katotohanan tungkol sa ating Diyos at ito rin ay nagsasaway at nagtutuwid sa bawat isa sa pananampalataya. Sinasanay tayo nito kung paano ang matuwid na pamumuhay ayon sa kanyang kalooban at kung paano ang tamang pagsamba sa tunay at nag-iisang Diyos. Ayon po yan sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. Ngayon po ay hatid sa atin ng ating pastor, Pastor Raymond Benson, ang salita ng Diyos mula sa ating binasa na 2 Corinthians chapter 9 verses 12 to 15. Nawa ang banal na Espiritu ang siyang kumilos at tumulong sa atin sa araw nito upang makita natin ang kagandahan at katakilaan ng kanyang salita, ang Ebanghelyo ng ating Diyos at ikapagligtas na si Jesucristo. Morning po. Nakabahan ako, baka iba yung mabasang passage ni P.O. Okay. So, kaya niyo pong buksan ko po ang ating passage. This time po sa Tagalog ay babasahin ko po ang 2 Corinthians chapter 9 verses 12 to 15. At ganito naman po ang sinasabi. Sapagkat ang pangangasiwa sa paglilingkod na ito ay hindi lamang tumatakip sa pangailangan ng mga banal, kundi naman umaapaw sa pamamagitan ng maraming pagpapasalamat sa Diyos. Palibhasa ay sa pagsubok sa inyo sa pamamagitan ng ministeryong ito ay niluluwalhati nila ang Diyos dahil sa pagtalima ng inyong pagkilala sa Ebanghelyo ni Kristo at dahil sa kagandahang loob ng inyong ambag sa kanila at sa lahat. Verse 14, samantalang sila rin naman sa panalangin patungkol sa inyo ay nananabik sa inyo dahil sa saganang biyaya ng Diyos sa inyo. Verse 15, salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na di masabi. Ito po ang salita ng Panginoon, purihin ang Diyos. Okay. Sino sa atin ang nakakaalam ng brand or kumakain ng brand na Quaker Oats? Quaker Oats. Okay. Ang founder po ng company ng Quaker Oats Company ay si Henry Parsons Crowell. At bata pa lang siya nung makakilala po siya sa Panginoong Jesus. Isa siyang businessman and nag-start siya sa kanyang pagiging businessman sa isang maliit na factory sa Ohio. Early on as a businessman, committed na po siya sa kanyang pananampalataya. And especially early in the faith, committed na rin po siya sa ministry ng pagbibigay. Pinagpala po siya ng Panginoon sa kanyang business at habang palaki ng palaki ang kanyang business, palaki rin po ng palaki ang kanyang pagbibigay. And no one could doubt that he was a committed partner in the ministry of the gospel. And he continued in this ministry for 40 years. For 40 years din niyang minanage yung Quaker Oats Company. 40 years din siyang naging committed na partner sa ministry of the gospel or in the ministry of giving. And it is said na ang kanyang naging giving sa ministry ay umabot po ng 60% po ng kanyang kinikita. Yun yung
rate na binabalik po niya sa Panginoon. While some of us, pag pinag-uusapan sa church or pinagtatalunan sa church ay 10%, para sa kanya, umabot sa 60% ang kanyang naging commitment. Lahat ng kanyang 60% ng kanyang lahat ng kinikita ay binibigay o binabalik niya sa Panginoon. Nang tanungin siya ukol dito, ganito ang kanyang naging testimony po. I've never gotten ahead of God. He has always been ahead of me in giving. In other words, we cannot outgive God. Pararamihin niya at palalaguin niya ang nasimulan sa maliliit upang umapaw sa marami ang kanyang pagpapala. Nakita ito ni Henry Crowell and he was deeply encouraged with God's Word. Ang title po ng ating message this morning ay Encouragements for Generous and Joyous or Joyful Giving. And we are now on the last leg ng ating pag-aaral sa series ng The Grace of Generous Giving, which leads us dito sa ating binasa sa verses 12 to 15. Today, ang pag-aaralan po natin ay may kinalaman po sa biblical motivations to encourage us to give in. Mahalagang pag-aaralan po ito sapagkat at some point sa ating paghahanda o pagplano sa pagbigay, may darating na hahadlang talaga. And it will become a challenge for us to fulfill our commitment. It can be in the form of trials. It can be in the form of hardships sa buhay. It can be in the form of confusions in the church or in the faith. Iba't iba ang form nito. At posible kumadlang siya sa ating mga commitment sa pagbibigay. Like in the case of dito sa Corinth na antala ang gawain. Ito ang pinagmulan now ng mga pagdududa sa ministry. At ganoon din, possible na mangyari din yon sa atin at sa panahon ito. Sa ating passage, sumusulat si Apostol Pablo mula sa Macedonia, which is yung na ipaliwanag ko last week, nasa northern Greece, na kung saan nandun ang Philippi at Thessalonica. At ang Corinth naman po ay nasa south, nasa Achaia, region ng Achaia. At sumusulat siya sa mga taga-Corinth dahil nabinbin po ang project ng isang taon, yung tulong para sa Jerusalem. Ang nangyari po sa church at Corinth ay pagkaalis po ni Pablo sa Acts chapter 18 ay pinasok po sila ng mga false teachers. At dahil pinapasok nila na parang mga bisita ang mga false teachers, ginulo sila ng mga ito. Nagsimula siyempre sa wrong teaching, and after wrong teachings, alam naman natin, wrong teaching results in wrong practice or wrong living. And so, ang nangyari, nagulo yung church. At dahil nagulo yung church, nabinbin ngayon ng isang taon itong kanilang project. At yung lahat ng problema nila sa false teachers, mababasa natin yun sa aklat ng 1 Corinthians. Ang implication ngayon nito ay bagamat nakapagsimula na ang mga taga-Corinth ng kanilang project, ay hindi nila ito na ipagpatuloy. Kaya pinauna ni Apostol Pablo si Pastor Tito para kasama ang ibang mga kapatid para tulungan ang mga taga-Corinth na simulan muli itong kanilang project tulong para sa Jerusalem. Dito ngayon sa 2 Corinthians 9:1-11, nagbigay siya ng ilang prinsipyo ukol sa pagbibigay sa ministry para tulungan silang maintindihan ang paghahanda na kanilang gagawin. Napag-aralan po natin last week sa verses 1-5, when God calls us to a need, we should respond to Him immediately. And we only have a very limited time para maghanda dahil immediate ang mga pangangailangan and these needs have to be met. So this is an opportunity for all of us to act, to obey, and to worship God. Number 2, so verses 6-7, all our giving is a commitment of glad giving to the glory of God. It's about planning and being intentional sa ating mga ginagawa po. Pinag-iisipan dapat ito ng mabuti na kung matatandaan natin yung message last week, it is not enough to just do it. Hindi katulad sa Nike na just do it.
it is not enough. Kailangan may plano po tayo, may intention tayo. Ano ba ang ating ibibigay sa Panginoon so that we express our delight in God through this ministry. Number 3, verses 8 to 9, God gives abundantly so that we abound in every good work. He provides for us so that we can provide for the needs of others. So, nakita natin yung prinsipyo dito na nagpo-provide ang Panginoon ng excesses pa sa buhay natin or ng surplus, yun yung tawag natin ngayon, so that we can meet the needs of others. And number 4, verses 10 to 11, God gives abundantly to grow the ministry of generous giving. And so He desires that our giving would enrich our experience of knowing Him and His will, and we would not hesitate or doubt when we give. So panalangin ko po na sa umagang ito na tumugon ang ating mensahe sa bawat isa na nagugulumihanan or nahihirapan sa ating pananampalataya. Sa pamamagitan nito, nawa makilala po natin na ang Diyos ay napakabuti sa atin. Siya ang nagbibigay, siya ang nagpupuno ng lahat ng ating mga pangangailangan, at siya ang nagpapatubo, siya rin ang nagpapalago ng kanyang ministry para makatugon po tayo sa maayos na pamumuhay sa harapan ng Diyos, sa ilalim ng kapangyarihan po ng Diyos, at para po sa kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. Ang question natin sa passage natin, sa verses 12 to 15, ay what are some encouragements we can remember when giving to the ministry? What are some encouragements we can remember when giving to the ministry? Which leads us now dito sa verses 12, verse 12 muna. Sabi dito, for the ministry of this service is not only fully supplying the needs of the saints, but is also overflowing through many thanksgivings to God. So pagkatapos niyang ipaliwanag na ang pagbibigay ay nagbubunga sa paglago sa pananampalataya at paglilingkod. In other words, giving results in growing. Ulitin ko, yun yung principle. Giving results in growing. Pinapahayag ni Apostol Pablo ngayon ang pagpapala nito sa buhay ng mga tagasunod ni Kristo at sa buhay ng Iglesia with the purpose of encouraging them. Sabi po niya sa passage, for the ministry or because the ministry of this service is not only fully supplying the needs of the saints. Kinikilala ni Apostol Pablo na may direct impact ngayon ang pagbibigay natin sa pagpuno sa pangangailangang material ng mga banal sa Jerusalem. Giving as a physical act fulfills a physical need. Hindi porket pinag-uusapan po natin ang giving sa loob ng church, ibig sabihin, puro spiritual lang. Kinikilala ng Bible na ang giving as a practical and physical act or physical endeavor results in meeting a physical need. Yun yung sinasabi dito ni Apostol Pablo. And so, we have our first encouragement dito in verse 12. Sa verse 12a, giving to the ministry imparts blessings of material provision to our brothers in need. Giving to the ministry imparts blessings of material provision to our brothers in need. So it needs material. Itong giving results in meeting material needs because what we are actually imparting are blessings of material provision. Nauunawaan natin na tayo'y daluyan ng pagpapala. Malayang dumadalo yung pagpapala ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan ng iba kapag tayo'y nagbibigay. None of us would disagree that it is God who provides that need. Lahat ng pangangailangan natin, or sabihin natin, kung mayroon man tayong needs sa ating buhay, all of these are provided by God. You need a specific need. All of our needs are God provided. Agree? Kumbaga lahat ng dumadating sa ating buhay, both needs at saka yung provisions para sa need na yon, are God-given. God provides the need,
And it is also God who supplies to meet that need. The fact that God has made known to you and me yung specific need ng ating kapatid, then it is a calling for us to participate in His work of providing for others. Hindi dapat ang attitude natin sa pagdating sa ministry na ito ay hindi dapat na pinahayag ng Panginoon, pinakita ng Panginoon na may pangangailangan sa loob ng iglesia, sa loob ng ministry, sa ating mga kapatid. Pinakita na nga yung need, ang gagawin pa, i-delay pa. Hindi dapat ganun ang attitude. Ang attitude is to be able to meet that need. And yun yung sinasabi dito ni Apostol Pablo. It is God who provides that need, and it is God who supplies so that this need is met. At nagiging opportunity ngayon ito o pagkakataon para makapaglingkod tayo sa Diyos at sa ating kapwa. Ganito ang economy po ng Diyos. He provides that need and He supplies that need through His people. Now, itong revealing of needs or giving of needs and supplying of provision for those needs are, sabi ko nga, opportunities o pagkakataon para makapaglingkod tayo sa Diyos at sa ating kapwa. Why? Number one, bakit ito paglilingkod sa Diyos? Hindi dahil may kailangan, naglilingkod tayo sa Diyos, hindi dahil may kailangan ng Diyos sa atin. O dahil may kulang sa Kanya. Walang kulang po sa Diyos at mas lalong wala siyang kailangan sa atin. Hindi siya nangangailangan. Paglilingkod ito sa Kanya sapagkat bahagi po ito ng ating pagsamba sa Kanya. Bahagi po ito ng ating pasasalamat sa Kanya. At bahagi po ito ng pagkilala natin na siya ang nagpo-provide. Siya ay magpapakita na mayroong pangangailangan at siya rin ang magsusupply ng pangangailangan. Kalooban po niya at pagtawag niya sa atin na itong need na ito para tumulong at gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Sa pamamagitan nitong ministry, tumutugon tayo ngayon sa tawag na yon. So, siya ang ating niluluwalhati sa pamamagitan ng ating pagbibigay. Pangalawa, paglilingkod ito sa ating kapwa. Dahil natutugunan syempre, ang kanilang pangangailangan sa pamamagitan ng ating lakas, ng ating oras, ng ating kakayahan, at ng ating mga kayamanan, lahat po ng ito ay kaloob mula sa Diyos. Nasa sarili ng, kung titignan po natin, lahat tayo meron ng mga bagay na ito na pag inisip natin, ito pala yung kulang at kailangan ng aking kapwa. These are opportunities to be used by God so that needs are met sa buhay ng ating mga kapatid. These are opportunities to serve them. These are opportunities to share. Pagkatapos po sabihin ni Apostol Pablo na for the ministry of this service is not only fully supplying the needs of the saints, dinugtungan po ni Apostol Pablo sa verse 12b, but is also overflowing through many thanksgivings to God. On the one hand, dahil natutugunan ang kanilang pangangailangan at mga panalangin, it becomes now an answered prayer item. Napapatunayan nila na ang Diyos ay napakabuti. Tumutugon siya sa ating mga panalangin. On the other hand, para sa mga nagbibigay, natutuwa tayo. Dahil pinakikita ng Diyos ang kanyang pagkilos sa buhay ng ating mga kapatid at nagiging kabahagi din tayo ng gawain ng Diyos sa pagpapatibay at pagpapalago sa kanila. Nagiging bahagi tayo ng buhay nila. Unfortunately, sa panahon natin ngayon, it would seem na takot tayo na maging bahagi ng buhay ng iba. Ganun ang nangyayari ngayon. Parang may karatula akong nabasa one time sa bus na parang ganito ang sinasabi na ingatan niyo po ang gamit niyo, bantayan niyo yan. At parang baka kayo ay baka isipin nung makahanap ng gamit niyo
answered prayer kayo sa kanilang mga prayers nila. Parang ganun. Parang warning siya na pantayan niyo yung gamit niyo. At yan yung maging answered prayer sa kanila. Parang ganun. Ano ang tinuturo ng mga bagay na ito? It teaches us na maging averse o matakot na maging bahagi ng buhay ng ibang tao. Nandun ako na ingatan natin yung gamit natin dahil may mga magnanakaw naman talaga. Pero kasi ang nangyayari din sa atin, even in the church, ang nagiging attitude ng mga Christians is we get scared sa pagbibigay because we think na baka mayroong mga ano tawag nila doon? May mga vampires. Pag sabi ko vampire, figure of speech yun. Pero merong mga parasites within the church, mga predators, na ang ginagawa, nananamantala dahil mababait ang mga Kristiyano at mapagbigay. That is not the case. Ang tinuturo ni Apostol Pablo dito, mapapansin natin, hindi naman niya sinabi lahat pagbibigyan natin. Hindi. Ang pinag-uusapan dito is, dumaan ba ito sa scrutiny ng church? In the case of Paul, dumaan siyempre sa scrutiny ni Apostol Pablo yung pangangailangan ng mga kapatid sa Jerusalem. And so, we do not need to be afraid because everything comes through the scrutiny of the leadership of the church. At in this case, dito sa Corinth, makikita natin na inapprove mismo ng church, ng buong church, yung kanilang participation sa pagbibigay sa Jerusalem. Yun nga lang, although na-scrutinize nila na valid yung need ng mga believers sa Jerusalem, hindi nila na-scrutinize ng maayos yung pagpasok ng mga false teachers sa kanila. Hindi sila mag-ingat. Kaya nabinbin ngayon itong project na ito. And so as we participate dito sa ministry na ito, nababatid natin ngayon na ang kalooban po ng Diyos ay mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Lalo natin siyang nakikilala at na-appreciate. Magtataka po tayo kung bakit minsan may makakausap po tayo mga sasabihin nila believers sila. Pero ang isa sa mga pag nakakausap natin sila, ang reservation nila is parang hindi nila kilala ang Diyos. Sasabihin nila, bakit parang sa buhay ko, oo. Sasabihin nila, I prayed the sinner's prayer, tumanggap ako. Pero, merong kulang sa buhay nila, parang wala silang Christian experience. And the knowledge, even though sasabihin din nila, nagbabasa ako ng Bible, pero wala akong masyadong pagkilala sa Diyos. Ang first question ko doon, pag ganyan ang nangyari, especially kung ganito rin ang tanong nyo, do you obey Scripture? I mean, ang Christian experience and knowing Christ, sabi nga ni Kristo, di ba? If you love me, you will obey my commandments. Hindi naman natatapos dahil ikaw ay na kay Kristo at sumusunod ka kay Kristo, at lumalakad ka sa mga turo ni Kristo, kailangan ipakita, at sinasabi mo na lumalakad ka, kailangan ipakita mo na lumalakad ka. You need to show that you obey. And there are times when we are required to obey, and it will be challenging for us. Dahil bumabangga ito sa mga maling konsepto natin at maling pamumuhay. The question is, in those challenging times, do we obey? In this case, challenging para sa Corinth dahil nga marami silang problema internally. The question is, will they obey? The only way na mapapatunayan natin na tama ang kalooban ng Diyos, na ito ay ganap, na ito po ay malinis, na ito ay kaaya-aya sa Kanyang harapan. The only way na makikilala natin ang Diyos is if we obey. Hindi sapat na head knowledge lang. Hindi sapat na alam lang natin ng scriptures.
The question is, because we love Christ, do we obey His commandments? We cannot appreciate Christ if we do not walk after Him and if we do not behold His face ng malapitan. Marami sa atin may salamin na, marami sa atin na malabo na po ang mata. We need to walk closely after Christ. Ganon din, pag may kahit na malapitan, hindi mo ma-appreciate yung detalye ng mukha kasi malabo na yung mata. So what do? You need to walk closely. Kailangan mo suotin ang glasses mo. Ganon din dito sa case ng mga taga-Corinth. The only way na ma-appreciate natin ang sinasabi ni Kristo sa kanyang scriptures is if we will obey first. Sabi nga nila, sa COCC, yung mga nag-CAT, mga nag-ROTC, obey first before you. Halatang hindi ROTC. Obey first before you complain. Hindi naman masama ang Diyos eh. Punta tayo sa second encouragement niya. Verse 12b. And so giving to the ministry produces grateful hearts. Giving to the ministry produces grateful hearts. Sabi niya dyan, for the ministry of the service is not only fully supplying the needs of the saints, it is also overflowing through many thanksgivings to God. Natututo tayong lahat na magpasalamat sa Diyos. In June of 2024 po, may nag-viral na balita ukol sa isang content creator na nagngangalang Asher Hernandez. Matapos siya mag-react sa isang positive comment ng isang tagahanga or fan niya ukol sa natamo niya ang mga ari-arian dahil sa kanyang pagsusumikap. And so pagkatapos siya purihin ang kanyang tagahanga, ganito po ang naging sagot ni Asher Hernandez. Matatandaan natin to, ito yung binata na nagsalita ng ganito. Ganito yung sinagot niya sa kanyang fan. So bakit si God yung i-credit natin? That's so unfair, di ba? Guide lang naman siya sa mga gusto natin. So bakit si God yung iti-thank you natin? I just want to tell you guys that God is not a giver. He or she is just a guide. Obviously, hindi siya naniniwala sa Diyos. At dahil dito sa kanyang sagot sa kanyang fan, siya rin mismo kasi ang nag-share sa social media. And so, hindi nagustuhan ng mga netizens yung sagot niya. Kaya ang nangyari po sa kanya, nabash siya. Let me say, first things first. Although alam natin na mali at hindi katanggap-tanggap po ang kanyang sagot. At naiintindihan natin na hindi siya naniniwala sa Diyos. Hindi siya kasi pinalaki na may pagkilala sa Diyos. Alam natin na hindi katanggap-tanggap ang kanyang sagot. We are not At ganun pa man, we are not in the business of bashing. We are not in the business of canceling. It is not God glorifying in any way. At kahit na i-bash natin siya, hindi nito maitatama ang mali. Our response as Christians strongly reflect the kind of faith and renewed minds we have in Christ. So our response then is to confront, to correct, and point them to the truth that is in Christ. Ang simpleng sagot dito sa sinabi or simpleng pagtatama dito sa sagot ni Asher ay ganito. Why should God be credited at bakit siya ang dapat na pasalamatan? Ang simple answer dyan, dahil siya po ang nagmamayari ng lahat. Yun yung panalangin kanina ni Kuya Owen. When he addressed God kanina dito sa pulpito, ang unang address niya sa Panginoon ay siya po ang manlilikha at nagmamayari ng lahat. Kung guide lang ang Diyos para sa mga gusto natin o para maabot ang mga pangarap natin, tinalalabas po natin na mas makapangyarihan tayo kaysa sa Kanya. Dahil tayo ang naglalagay ng limitation sa kaya niyang gawin sa buhay natin.
Tayo ang nagbibigay sa Diyos na magiging trabaho o role niya sa buhay natin. Kung sinasabi natin na guide lang siya. Tayo ang nagiging giver ngayon at guide lang siya. Hence, parang tayo ang nagmamay-ari ng ating buhay at mas may otoridad tayo kaysa sa Kanya. Hindi siya. At nonsense ito kapag na-realize natin ngayon. Bakit tayo namamatay? Kung tayo pala ay makapangyarihan. Kung guide lang pala ang Diyos, bakit tayo ang nanganganib na mamatay? Hindi siya. Bakit tayo nanganganib na mapahamak sa walang hanggan? Ang unang-unang larawan na pinapakita sa atin ng scriptures ay Diyos ang manlilikha. In the beginning, God created the heavens and the earth. Hindi tayo. Wala sa atin na pinanganak dito na may claim or ownership sa kalahatan. All that we have, all our physical resources, lahat ng ating lakas, lahat ng ating talino, lahat ng ating kakayahan, lahat ng ating oras, lahat itong buong buhay natin, pati rin ang ating ministry, all of these are gifts from God. We are simply managers. Or in biblical language, ang tawag ay stewards. We are not owners, but simply managers. Sabi nga ni Pastor James, yung Santiago, kapatid ng Panginoong Jesus, sa mga kausap niya, mga Jewish Christians, no, sa kanyang aklat. Nagtitiis sila ng panahong ito. May mga pinagdadaanan sila, may mga ilan na scattered abroad na. Habang dumadaan sila sa mga trials and temptations, sabi po niya sa chapter 1 verse 17, every good thing given and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shifting shadows. God is not just a guide. He is a loving Father who takes care of us and knows what's best for us. This was best displayed when He gave us His Son, Jesus Christ. And that is why we are a grateful people, an appreciative people, a thanksgiving people, a rejoicing people. Punta tayo sa verses 13 to 15. Because of the proof given, sabi ni Apostle Pablo, by this ministry they will glorify God for your obedience to your confession of the gospel of Christ and for the liberality of your contribution to them and to all, while they also by prayer on your behalf yearn for you because of the surpassing grace of God in you. Thanks be to God for His indescribable gift. It is possible po na at this point sa ministry ni Pablo sa mga taga-Corinth, dahil nga napinpin ng isang taon itong project Tulong para sa Jerusalem, yung pananampalataya at hangarin nilang tumulong, at the same time isama na rin yung layunin ng kanilang ministry, ay pinagdududahan. Hindi maiiwasan yon kasi syempre, unlike today, meron tayong mga cellphones, meron tayong telephone, madali tayong makapag-communicate. Merong mga emails, mabilisan lang tayo pwede mag-reach out para makapag-clarify. Pero yung panahon nila, wala sila nun. They have to write. Syempre, pag nagsulat ka, mahal din ang kanilang papel noong unang panahon. It's either you write on animal skin or you write on papyrus or ang point doon matagal bago magkaroon ng correspondence. So, isang taon inaabot, biruin mo. And I can only imagine kung ano ang iniisip ng mga tao sa Jerusalem. Bakit wala pa kaya, hindi pa dumadating yung tulong? Bakit kaya natatagalan? Ano kaya ang balita na? And so, although hindi binabanggit ni Apostol Pablo dito sa ating passage, pero it's possible na ganun ang nangyari, na pagdudahan ngayon ang ministry ng mga Christians in Corinth. Sapagkat sila ang unang nag-commit na magbigay compared sa mga taga-Philippi na
or sa mga Macedonians na naghihirap, pero willing din tumulong. Mas nauna pa ang Corinth na mag-express ng kanilang approval para magbigay sa mga taga-Jerusalem. Ngunit dahil pinasok sila ng mga false teachers which became the cause of their delay, hindi maiiwasan ang disappointments at saka suspicion sa kanilang ministry at pananampalataya. And so para matanggal ngayon itong mga suspicions na ito sa mga nananatili sa Corinth, Paul is now encouraging them and referring to their brothers in Jerusalem. He tells the Corinthian brothers and sisters that they, itong mga brothers natin in Jerusalem, will glorify God because of your ministry. And then he proceeds sa paglarawan ng iba't ibang mga bunga at paraan na naluluwalhati ang Diyos sa pamamagitan ng kanilang pagbibigay. Isa-isahin natin ito sa verses 13 to 15. Sabi niya sa verse 13, because of the proof given by this ministry, they will glorify God. Itong they, yun yung mga kapatid nila sa Jerusalem. They will glorify God for your obedience to your confession of the gospel of Christ and for the liberality of your contribution to them and to all. In the gospel, nakikita po natin na ang kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos dahil binigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa ating ikaliligtas. In a similar manner, lahat po tayo na sumusunod kay Kristo ay tinatawag na mahalin ang ating kapatid sa pamamagitan ng pagbibigay ng ating mga sarili. In what manner natin binibigay ang ating mga sarili? Sa pagbuhat ng mga kabigatan at pagtustos syempre ng mga pangangailangan. At dahil bukas palad po tayo, pinapakita natin ang kalagayan, yung tunay na kalagayan ng ating mga puso. In the negative sense, pwede po natin sabihin na pinapakita nito na hindi tayo mapag-impot, na hindi tayo maramot sa mga kaloob ng Panginoon. There is another word na binigay sa Bible tungkol dito sa pag-iimbot o pagiging maramot. And nasa ugat nito actually yung binanggit ng Panginoong Jesus. Doon sa mga pangangaral ng Panginoon, ganito ang sinabi niya, for the love of money is the root of all evil. Hindi money is the root of all evil. The love of money is the root of all evil. And so dito, pwede natin sabihin in the negative, kapag tayo nagbibigay, we do not love money. On the positive, sa pamamagitan ng pagbibigay, nahahayag sa lahat ang tapat na pagtalima natin sa pagkilala sa magandang balita. We say that we believe in Christ. We say that we love Him. We say that He offered His life for us. And we say that we believe in what He has done for us. Therefore, in our lives, it should show how we ought to also give our lives for our brothers and sisters. Sabi dyan, because the proof given by this ministry. Ano yung proof of our ministry ngayon sa kanila? Ang proof ng ating ministry sa ating mga kapatid na nangangailangan ay yung ating binigay. Napapatunayan nila ang kabutihan ng Panginoon sa atin. Kaya buong puso silang nagpupuri sa Diyos. You see, ganun yung flow or yung proseso na ini-intend ng Diyos. Sa verse 13, makikita natin ngayon yung third encouragement or blessing. Sinasabi dyan, giving to the ministry displays our true spiritual condition. Giving to the ministry displays our true spiritual condition. May kasabihan po tayo. It is possible to give. Possible. Better to give than to receive yun. It is possible to give without loving but it is not possible to love without giving. It is possible to give without loving.
Pero hindi ganito ang biblical giving. Hindi yung give ng give, pero sinasabi mo give, sinasabi mo na mahal mo sila pero hindi ka nagbibigay. Pero on the other hand, meron naman yung nagbibigay nang hindi nagmamahal. Hindi ganun ang biblical giving. Biblical giving requires us to love others. Tulad ng pagmamahal sa atin ni Kristo. Kung anong natanggap nating pagmamahal sa Panginoon, ipinapasa lang natin yun sa iba. And it flows from the gospel so that we give ourselves to others in need. When we give to others, we give ourselves as well. Tapos dinugtong ni Apostol Pablo sa verse 14. While they also by prayer on your behalf yearn for you because of the surpassing grace of God in you. So, sinasabi dito ni Pablo, because of the proof of your ministry, in other words, pag natanggap nila ang inyong binigay. Pagkatanggap nila, anong nangyayari? Nagpupuri sila sa Diyos? Yes. Ano pa? Sabi dyan, while they also by prayer on your behalf. Maaalala ng mga kapatid sa Jerusalem ang kagandahang loob ng Diyos sa kanilang mga kapatid sa Korinto. At buong pagmamahal at pananabik silang idadalangin sa Panginoon. Sa mga tuwid, sa pamamagitan ng ministry of giving, hindi lamang natututo ang mga kapatid na magpasalamat sa Panginoon. Hindi tayo natututo lang magpasalamat, natututo rin tayo ilapit ang isa't isa sa Panginoon. We learn to intercede, we learn to pray for others. Which makes us think. Pag nakakita tayo ng isang ministry na hindi nagpe-pray, maybe it's because hindi rin sila marunong magbigay. When we see a ministry na hindi nagpapasalamat sa Panginoon, pinagdududahan natin. Why? Perhaps it's because hindi nila naintindihan ng Ebanghelyo. The gospel requires us to understand that Christ gave Himself to us first. And by displaying Christ in our lives, we ought to also give ourselves for one another. And when we give ourselves to one another, natututong magpasalamat ang mga kapatid, natututo silang purihin ang Diyos, natututo silang idalangin ang isa't isa. Habang nilalapit natin ang isa't isa sa Panginoon, lalo naman din tayo napapalapit sa bawat isa. At lalong tumitibay ang pagsasama at nananabik tayo sa isa't isa na magkita muli. Which brings us doon sa fourth encouragement. So, ano yung mga encouragements? Review lang natin before we go to the fourth. Number 1, sa 12a, giving to the ministry imparts blessings of material provision to our brothers in need. Number 2, sa 12b, giving to the ministry produces grateful hearts. Number 3, verse 13, giving to the ministry displays our true spiritual condition. And number 4, sa verse 14, giving to the ministry strengthens our bond of fellowship. Giving to the ministry strengthens our bond of fellowship. Mga kapatid at kaibigan, it is interesting kung ano ang sinabi ni Apostol Pablo sa verse 12. Balikan lang natin, sabi niya, for the ministry of this service. Ang salitang service po is na ginamit dito ni Pablo is the same word na ginagamit natin sa English na liturgy. Liturgia. Ginagamit itong salita para ilarawan ang paglilingkod that is public in nature and religious also. Sa New Testament, ang pagkakagamit nito involves parang ganito. Merong public work that I need to accomplish or do, and I use my own resources. It is at my expense. Therefore, it is as if I give myself to this work for the benefit of others. Sa Ebanghelyo, there is
one who accomplished His work at His own expense. Mula sa kaitaas-taasan, bumaba po si Kristo para ibigay ang kanyang buhay para sa atin. Tayo ang nasasakdal, tayo ang salarin, ngunit siya po ang pinarusahan at namatay para sa atin. Upang sa pamamagitan ng kanyang buhay, magkaroon tayo at makalakad tayo sa panibagong buhay. He accomplished His work at His own expense, at the expense of His life. At dahil sa kanyang paghandog ng buhay, binibigay rin natin ang ating sarili sa ating mga kapatid. Hence, nakakommit tayo sa isa't isa. Giving therefore now, pag tinignan natin, giving now is a gospel concern. And Christians who have a problem with giving have a problem with understanding the gospel. Nakakommit tayo sa isa't isa dahil sa Ebanghelyo. Uulitin ko po, dahil kay Kristo, committed tayong ibigay ang ating sarili para sa ating mga kapatid at committed tayong tulungan ang isa't isa without delay when the opportunity arises. Sa ating pagbibigay, natututo ang mga kapatid na umasa, lumapit at magpasalamat sa Panginoon, nahahayag rin ang ating pananampalataya at napapatunayan na ating buhay sa Panginoon ay iisa. We all share the same life. My life is yours. All of us are one because this life that we have comes from only one person, the Lord Jesus Christ. Hindi ko pwedeng i-claim na yung buhay ko ay sa akin lang. Sa akin to. Pinaghirapan ko to. Hindi po. It is from Christ. Kung kaya lalo tayong tumitibay sa piling ng isa't isa. Dahil ang lahat ng ito ay kagandahang loob ng Diyos sa atin, kay Kristo Jesus. Wala tayong dapat nasambitin, kundi verse 15. Thanks be to God for His indescribable gift. Isa puso natin ang mga bagay na ito at iupod po natin ang ating sarili sa ating dakila at mapagmahal na Panginoon. Tayo manalangin. O Lord, we thank you for your word. Salamat, Panginoon, for these encouragements. We thank you, dear Lord, that through the ministry of giving, you grow your people and your ministry. You teach us not only about practical things pagdating sa giving, but you also teach us a lot about spiritual things. You teach us about fellowship and growing in the faith. You teach us about coming to you. You teach us about strengthening our bonds of fellowship. You teach us about remembering one another and bearing one another's burdens. You teach us about worship also. And because you demand order in worship, then we should also plan and prepare, Panginoon, sa kung anong aming ibibigay, Panginoon, sa ministry for the meeting of needs. And so we thank you, dear Lord, that through your word, you are taught, you are corrected. Help us, O Lord, to continue to be faithful to your word, to walk according to your commandments. And teach us, Panginoon, to love one another just as you have loved us. Just as you gave your life for us, so we pray, dear Lord, that we would give our lives for one another as well. Especially, Panginoon, pagdating sa ministry of giving. We speak of things like daluyan ng pagpapala. And so we pray that this would be a reality, Panginoon, sa buhay namin dito sa BPM. Oh, that your ministry would grow and others would come to know you. And others would, and their eyes would be open to
to our Lord Jesus Christ. Behold His beauty. We pray, O Lord, that you would, that as you provide for us, so we pray, dear Lord, that you would use us to meet the needs of our brothers and sisters, and that we would serve them in ministry as well. So we express, Panginoon, our gratitude to you for this privilege that we can join you in gathering your people in proclaiming your good news to all the world. May you help us, Panginoon, even as we think about these things. And so we pray that may you renew our minds and hearts in Christ. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all God's people will say, Amen. Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa Ministry of Tithes and Offering. Ito po ang sinasabi sa 2 Corinthians chapter 8 verses 1 to 9. We want you to know, brothers, about the grace of God that has been given among the churches of Macedonia. For it's a severe test of affliction, their abundance of joy and their extreme poverty have overflowed in a wealth of generosity on their part. For they gave according to their means, as I can testify, and beyond this, their means of their own accord, begging us earnestly for the favor of taking part in the relief of the saints. And this, not as expected, but they gave to themselves, first to the Lord, and then by the will of God to us. Accordingly, we urge Titus that as he had started, so he should complete among you this act of grace. But as you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in all earnestness, and in our love for you, see that you excel in this act of grace also. I say this not as a command, but to prove by the earnestness of others that your love also is genuine. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich yet, for your sake he became poor, so that you by his poverty might become rich. Tumayo po tayo na at umawit ang papuro sa Diyos. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above in heavenly hosts. Praise God.
pinupuri ka namin, pinasisalamatan sa araw nito. Lord, maraming salamat po sa kalakasan na ibinibigay niyo sa amin na nagagamit namin sa aming pangaraw-araw. Salamat, Panginoon, sa wisdom and knowledge. Salamat, Panginoon, sa salita at sa mensahe na narinig namin ngayong umaga upang ito ay aming maisapamuhay sa aming pang-araw-araw. Bagkus ay maibagi namin sa mga hindi pa nakakarinig, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa nagbigay at ito ay aming magagamit at malaking tulong sa aming iglesia. At sa mga nangangailangan, ito ay makatulong din. O Diyos, kayo nga ang nagpuprovide ng lahat ng ito. Kaya patuloy kami nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo. Kaya Panginoon, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa matamis sa Panginoon Diyos na aming tagapagligtas. Amen. Manatili po tayo nakatayo para po sa closing and benediction. Mga kapatid, purihin po natin ang ating Panginoon at tanggapin ang kanyang pagpapala. Now to Him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which has been kept secret for long ages past, but now is manifested and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the eternal God has been made known to all the nations, leading to obedience of faith. The only wise God, through Jesus Christ, be the glory forever. Amen. Amen.